Ayan, good morning po CCM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sobrang nakakaba po pala dito no, kapag first time. So actually, ito po yung pangalawang pagkakataon ko na magsasalita or magbibigay ng mensahe. So una yung sa youth service. Pero syempre iba po dito dahil madami pong mas maraming tao syempre at the same time lahat po kayo ay nandito. So kagaya po no, nung nabanggit ni Pastor Arnold kanina, so kung dito po siguro si Pastor June, siguro at least kahit papaano magiging proud din siya kahit papaano sa akin. Kaya nga po naka-checkered kasi tribute kay Pastor June, yan. And yan, so maraming salamat po dahil ako po ay binigyan ng pagkakataon na magsalita ngayong umaga sa inyong lahat para magbigay ng mensahe na galing sa Panginoon. So last time pinag-usapan natin is about sa book ng John, sa John chapter 2. So itong passage na pag-usapan natin ngayon sa John chapter 3 na connected sa theme natin for this month na a new beginning or new beginnings, a life transformed. So this passage from John chapter 3 verses 1 to 21 is connected doon sa previous chapter na lalo na doon sa last part or ending part ng John chapter 2. Specifically doon sa verses 23 to 25 na pinakita doon sa chapter 2 na maraming tao ang naniniwala sa Panginoon or kay Jesus dahil sa mga milagro na ginagawa niya. Pero sabi ni Jesus, He did not entrust Himself to them because He knew what was truly in the heart of man. So nakikita ni Jesus kung ano ba talaga yung nilalaman ng puso ng mga tao noong mga panahon na iyon, particularly sa mga Hudyo at sa mga Pariseo. And then sa book na ito, sa John chapter 3, inintroduce sa atin ni John na ang nagsulat nito, si Nicodemus na isang Pariseo at bilang isang ruler ng mga Hudyo. So hindi ito aksidente na nilagay lang siya or nagkaroon ng bagong character or na-introduce or nagkaroon ng exposure si Nicodemus. Pero dahil si Nicodemus mismo yung isang prime example ng kind of person na tinutukoy ni Jesus na he knew. So isa si Nicodemus doon sa mga tao na pinaputukuyin niya doon sa John chapter 2 na He did not entrust Himself to them because He knew what was truly in the heart of man. Ang purpose ng Gospel of John para mas maintindihan natin is may kita sa chapter 20 verse 31. Sabi doon, "But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name." So as we have come to the last part or main chapter ng theme natin for this month, a life transformed. So the central idea here is transformation within. So yung pagbabago, yung transformation inside. And pinagkaiba ng John sa mga ibang gospel, no, sa Matthew, Mark, Luke, or commonly tinatawag na synoptic gospel. So ibig sabihin, they have seen together or they experienced together or naging witness sila sabay-sabay nung nakita nila yung ministry ni Jesus dito sa mundo. So sa Matthew, may kita natin doon na emphasize na si Jesus is our King or Messiah. Sa Mark, na-emphasize naman that Jesus is Jesus as the servant. And sa Luke naman, na-emphasize na si Jesus as a Savior and a prophet. And sa Book of John naman, para mas maintindihan natin yung konteksto ng mga sinasabi dito, na-emphasize dito na si Jesus bilang anak ng Diyos. So hindi lang siya basta anak ng Diyos, kundi divine Son that gives eternal life sa ating mga believer. A life transformed comes through the Holy Spirit and faith in Christ. So if you have your Bibles with you po, maaaring makibukas kayo at makibasa kayo sa akin sa John chapter 3 verses 1 to 21. May I invite everyone to please stand para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa umagang ito. John chapter 3 verses 1 to 21. This is the word of the Lord. Sabi dito, "Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, 'Rabbi, we know that you are
a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Verse 3. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." "How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked. "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit." Verse 7, "You should not be surprised at my saying, 'You must be born again.' The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit." "How can this be?" Nicodemus asked. "You are Israel's teacher," said Jesus, "and do you not understand these things? Very truly I tell you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen. But still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him." Verse 16, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son." Verse 19, "This is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed." Last verse, "But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God." Let us all pray. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe na nais niyo pong ipabatid sa amin sa umagang ito. Nawa, Panginoon, kayo po ang may taas, Panginoon, sa umagang ito, at ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin, gayon din po sa akin, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito na maibahagi ang iyong salita sa araw na ito. And may the words of my mouth speak, Panginoon, na magkaroon ng buhay, Panginoon, at hindi po ang aking sarili, Lord. And the meditation of my heart, Lord, will be pleasing to you. O Lord, my rock and my redeemer. In His name we pray. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Ayan. Next po. So, I want to share a true story. So, kung kilala nyo si John Newton, so isa siyang famous composer and writer ng mga popular hymns na kinakanta natin today. So minsan sa buhay niya, isa rin siyang na-involve sa mga slave trade during the 1700s. He lived a sinful life and rebellious life. So marami siyang mga ginagawa na hindi kaaya-aya or namumuhay siya na sobrang rebelde, malayo sa Panginoon, immoral, violent, and far from God. Although meron siyang mga religious knowledge or background, nung lumalaki siya, katulad ni Nicodemus, meron din siyang religious background, maalam din siya sa Bible, marami siyang nalalaman, pero wala siyang personal na relasyon sa Panginoon. He did not truly know God personally. At isang gabi, habang bumabiyahe siya sa isang barko, so habang merong violent storm na nangyayari sa karagatan, takot na takot si John Newton dahil sa kalagitnaan ay bumabagyo, lumalakas yung alon, merong ulan. So he cried out to God for help and mercy. Parang katulad ni Peter, natatakot dahil nasa kalagitnaan ng dagat. So over time, God completely changed his life. So from being a slave trader, naging preacher siya. So from spiritual darkness to light, and from rebellion
to faith in Christ. Eventually, nung mga later years after ng encounter niya na yun, ng experience niya na yun, he became a pastor and wrote the famous hymn, Amazing Grace, yung kinanta natin kanina. So this testimony of life we reflect also, no? O maaring nakaka-relate tayo dito kung sino ba tayo, ano ba tayo in the past. We may experience this or maaring ngayon sa kasalukuyan, baka hindi pa or shaken pa tayo sa ating faith. Hindi pa talaga natin totoo or totoong kilala ang Panginoong Hesus. Maaring tayo yung tao na yun na maraming narating, mataas ang katungkulan, pero maraming nalalaman, no? Pero talaga bang meron tayong personal encounter with the Lord? Our status and who we are currently will not save us. So sabi din niya dito sa famous quote niya, I am not the man I ought to be. I am not the man I wish to be. And I am not the man I hope to be. But by the grace of God, I am not the man I used to be. So, for our takeaway, sabi dito, Christ is more concerned with our inward transformation than our outside presentation. Baliwala lahat kung ano yung meron tayo sa panglabas natin. So kung paano tayo malamit, kung paano tayo nakikita ng tao. Ang nagmamatter sa Panginoon is yung kalooban natin, yung transformation na meron tayo. So to reflect sa ating pag-uusapan this morning, how can my life be transformed by God's love? So una, to have a life transformed by God's love is we must acknowledge the need of transformation. So sabi doon sa sorry. Sa chapter 3 verses 1 to 15, sabi dito, basahin ko sa ang Biblia version. May isang Jewish leader na Pharisee, si Nicodemus. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, alam na namin na isa kayong teacher na pinadala ng Diyos. Walang makakagawa ng mga himalang ginagawa niyo unless nasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo, unless ipanganak muli ang isang tao, di niya makikita ang paghahari ng Diyos. Pero paano po ipapanganak uli ang isang tao kung matanda na siya? Tanong ni Nicodemus. Imposibleng bumalik siya sa tiyan ng nanay niya para ipanganak siya muli. Sumagot si Jesus, tandaan mo hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang isang tao kung hindi siya ipapanganak sa tubig at sa Espiritu. Pinapanganak ng magulang ang isang tao physically, pinapanganak naman siya ng Espiritu spiritually. Huwag kang magtaka sa sinabi kong kailangang ipanganak kayong muli. Nararamdaman ang hangin at umiihip ito kung saan ito gusto. Maririnig mo yon pero hindi mo alam kung saan yung galing at kung saan may kita at papunta. Ganon din ang mga pinanganak sa Espiritu. Tanong ni Nicodemus, paano mangyayari yon? Sumagot si Jesus, teacher ka ng Israel pero di mo to alam. Tandaan mo, sinasabi namin kung anong nakita namin at kung anong alam namin. Pero wala sa inyong gustong tumanggap ng mensahe namin. Kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko tungkol sa mundong ito, paano kayo maniniwala pag sinabi ko sa inyo ang mga bagay tungkol sa langit? Wala pang nakapunta sa langit except sa Son of Man na bumaba galing sa langit. Kung paano tinaas ni Moses sa desert yung ahas na gawa sa bronze, ganoon din dapat itaas ang Son of Man para magkaroon na buhay na walang hanggan ang bawat maniniwala sa Kanya. So sa passage na ito may kita natin o yung summary, no? Yung pagkakaroon ng intention ni Nicodemus na puntahan si Jesus. Mapansin natin dito pumunta siya nung gabi. And maraming significance, no, yung pagpunta niya ng gabi doon kay Jesus para kausapin siya. Una, nagkaroon siya ng intention in knowing the truth. So nagtanong siya, kahit na marami siyang nalalaman sa scripture, kahit na isa siyang religious leader, lumapit siya personally kay Jesus para malaman yung mga bagay na iyon. So nagtanong siya dito, di ba? Rabbi, alam namin na isa kayong teacher na pinadala ng Diyos.
Walang makakagawa ng mga himalang ginagawa nyo unless nasa Kanya ang Diyos. So katulad nung nabanggit ko kanina sa John chapter 2, yung last verses doon, na alam ni Jesus yung mga nilalaman ng puso ng mga tao noon. So sa konteksto dati, or sa mga panahon na ito, yung mga Hudyo, lalo na yung mga religious leader, naniniwala sila na parte sila ng kingdom of God kapag sila ay descendant ni Abraham. Naniniwala sila na parte sila ng kingdom of God kapag sinusunod nila yung law. Naniniwala sila na parte din sila dahil galing sila sa Israel. So ayun yung mga paniniwala nila. So kinorek ni Jesus yung mga tanong niya. So bakit parang hindi direct yung sagot ni Jesus, no? Na pinakita niya doon na sabi dito, tandaan mo, unless ipanganak muli ang isang tao, di niya makikita ang paghahari ng Diyos. Nakita natin dito na tinake ni Nicodemus literally yung sinabi or yung sagot ni Jesus. Paano po ipapanganak muli ang isang tao kung matanda na siya? Imposibleng bumalik siya sa tiyan ng nanay niya para ipanganak siyang muli. Inulit ni Jesus, makikita natin dito, tandaan mo, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang isang tao kung hindi siya ipapanganak sa tubig at sa Espiritu. Pangalawa, kung bakit pumunta si Nicodemus nung gabi, siya ay spiritually lacking or searching. Ibig sabihin, marami lang siya nalalaman, puro head lang, pero wala siyang puso or wala pa siyang intimate na relasyon or relationship sa Panginoon. May kita natin doon yung desire to know Jesus personally, and doon sa mga sumunod na verse or chapter ng John is nagpatuloy or naging courageous si Nicodemus. So masasabi natin na meron siyang intention personally na makilala ang Panginoon. Gusto niya mabago yung, hindi lang yung kaalaman niya, kundi yung puso niya din. May kita rin natin dito na he came at night. Might be a fear of criticism. Maaring yung pagpunta niya ng gabi is bilang takot or pangamba na baka tuligsain siya ng mga kapwa niya Pariseo, yung mga kapwa niya leaders. And may kita natin na mas nangibabaw yung desire or intimate conversation niya sa Panginoon, sa Panginoong Jesus. And it can be a symbolic spiritual darkness. In our application, sabi dito, inform instead of getting transformed is meaningless. Inform instead of getting transformed is meaningless. Katulad ng isang perfect student, sabihin natin perfect student, but has a empty heart. So yung isang estudyante na laging may honor, student is always top of the class, maraming nag-a-admire sa kagalingan niya, sa intelligence niya, sa discipline niya, sa pag-aaral niya, yung mga achievements niya sa buhay. He looks successful on the outside, pero deep within, meron siya mga tanong kapag oras ng gabi, nafe-feel niya yung mga bagay or he feels something missing. Why do I still feel empty? Why am I not satisfied even if I'm successful? Maaring sa buhay natin, ganun tayo. Maaring mga leader din tayo kagaya ni Nicodemus. Part tayo ng church, mga pastor, mga leaders, mga elders, board of trustees. Baka marami tayong nalalaman, pero wala tayo talagang tunay na relasyon sa Panginoon. Talaga bang kilala natin siya? Kung tatanungin ko kayo sa umaga na to, sino ba si Jesus para sa iyo, sino ba talaga si Jesus? Meron ka ba talagang relasyon sa Kanya? Kaya mo bang mag-pray sa harap ng hapagkainan nyo kahit na andyan yung mga magulang mo na hindi nag-church? Kaya mo bang gawin yung mga ginagawa mo sa church na gagawin mo rin siya sa bahay? Or dito mo lang ginagawa yung pag-pray? Dito mo lang ginagawa yung pagbabasa ng Bible? Or baka takot ka rin kagaya nung maaring dahilan ng pagpunta ni Nicodemus ng gabi? Pupunta ako gabi kasi wala na si Pastor Arnold dito. Kasi asaway niya lang ako Punta ako dito, tanungin ko kunyari si Kuya Michael. Kuya Michael, may nagawa akong ganito, ganyan. Diba? So, maaaring ganito tayo, no? Takot tayo.
Baka i-judge tayo ng mga parents natin. I-judge tayo ng ibang tao sa kung ano ba yung ginagawa natin sa simbahan. Baka dahil kailangan talaga ng totoong transformation. Baka kasi lagi lang tayo nandito sa harap eh. Lagi lang tayo na-assign dito sa harap. Salita, sumayaw, kumanta, mag-announcement, mag-lead ng communion, mag-lead ng devotion. Pero after nun, wala naman talagang pagbabago eh. Baka ganun tayo. Maaring ganun. Sana naman hindi tayo ganun. Dahil alam ko na iniwala tayo na as a church or as a body of Christ, lalo na matatagal na tayo magkakasama dito, di ba? Lalo na sa mga elder natin dito. So dapat nakikita yung transformation within. Hindi lang sa kung ano tayo outside. Kasi madaling magkawang gawa eh. Madaling maglabas ng tulong or mag-abot ng tulong sa iba. Kasi nakikita eh. O yan, mag-abot ako ng donation ko kasi dito si Pastora. Mag-abot ako ng donation ko kasi may mga tao, may mga elder dito nakikita ako. Sige, mag-abot ako. Walang transformation, nakikita lang kasi outside eh. Diba? Hindi na-impress si Jesus sa kung ano ba yung ginagawa natin outside. And may kita rin natin doon si Nicodemus, pumunta siya doon as a religious leader. Pumunta din siya doon bilang maraming nalalaman sa Biblia. Pero lahat ng yun baliwala sa Panginoon dahil status, yung kaalaman, yung kagalingan mo, yung pagiging matulungin mo is hindi magiging dahilan para maligtas ka. Unless you are born again. Ayun yung sabi ni Jesus dito. For our reflective question o doon sa pag-usapan natin or sa ating point number 1, do I truly and sincerely desire to know Christ? Totoo ba na or meron ba akong sincerity or desire na makilala pa talaga si Jesus? Or baka nakagis na ko na lang dahil part ako, dahil leader ako kasi kailangan ko to gawin. Kailangan ko to gawin bilang elder, kailangan ko to gawin bilang leader, bilang pastor. Yes, walang perpekto sa atin. Lahat nag-fall, di ba? Lahat nagkakasala. Pero importante dito is pinapakita sa atin yung desire, yung kahit na walang nakakita sa atin, meron tayong relasyon sa Panginoon. Hindi kailangan makita tayo palagi araw-araw sa live devotion para lang masabing nag-aral tayo. Di ba? Kahit nga sa pag-prepare ng devotion, di ba? Hindi pa natin magawa na maayos. Nakatayo pa yung buhok. May mga muta pa sa mata. Diba? May mga simpleng bagay pero hindi natin napapansin. Akala natin kasi parang normal na lang. Akala natin, okay na to kasi at least nagilamos na ako. Okay na. Presentable na yung mukha ko sa camera. Pero hindi eh. Yung mga malilit lang na bagay na yun, nagmamatter sa Panginoon eh, yung effort natin. Ibig sabihin, meron tayong transformation. So, ibig sabihin, inahanda natin palagi sarili natin. Kung maging presentable sa harap ng mga tao. Ganon din sa Panginoon. Hinahanda natin yung sarili natin, maging presentable para sa Panginoon. So, you must have a heart na magkaroon tayo ng desire truly to know Christ. And pangalawa, para magkaroon tayo ng transformed life, by God's love is we must accept the love that gives life. We must accept the love that gives life. Sabi dito sa John chapter 3 verse 16. So maaari nyo bang i-recite yung John chapter 3 verse 16? 1, 2, 3. Okay, kabisado no? Pero dagdagan natin ng konting puso. So kagaya nung sinasabi ni Jesus. So kailangan may puso, hindi lang knowledge, di ba? So sabihin natin or i-recite natin with conviction. Okay ba yun? Sabihin natin ulit. 1, 2, 3. Okay.
So for God so loved the world. So sa verse na to, dinemonstrate ng Panginoon o ng Diyos ng yung kanyang great love para sa kanyang mga tao by giving His one and only Son, so that everyone who believes in Him should not perish but have eternal life. Acknowledgement in need for transformation also accepts the love of the Father that gives new life and salvation, who is the source of it. Hindi tayo magkakaroon ng totoong pagbabago, transformation within, kung hindi natin tatanggapin yung love ng Panginoon. Diba, sa pag-share pa lang ng gospel natin, share natin sa iba yung gift of God. Sino ba yung gift of God? Sino ba yun? Jesus Christ, diba? So, in-offer niya yung regalo na yun. So, hindi ibig sabihin pala na kapag merong regalo is automatically tinatanggap. Lalo na kung di naman talaga material things yung bibigay natin sa tao. So, ito yung importanteng bagay na malaman natin. To have a transformed life, we must accept the love that gives life. Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, nangyari na siya noon pa lang bago pa tayo mag-exist sa mundong ito. Hindi dahil minahal tayo ng Panginoon dahil inaantay niya tayo na mahalin natin siya. Hindi ganun. Minahal niya na tayo nung una pa lang, nung wala pa tayo sa mundong ito. Nung kinikreate niya pa lang tayo, di ba? Doon pa lang may kita rin pagmamahal ng Panginoon. Dahil sa pagtatanong ni Nicodemus, di ba? Ano ba ibig sabihin nito, Rabbi? Ano ba ibig sabihin ng mga sinasabi mo dito? Yung love can change someone's life. And even isang atheist, no, o yung talagang tumutulig sa or anti-Christ or anti-God. So meron din akong i-share sa inyo na isang author na si C.S. Lewis. So isa siyang atheist dati and he rejected the idea of God. So siyempre kapag atheist, nire-reject yung idea of God, talagang wala namang Diyos para sa kanila. Iniwala din sila na yung Christianity is just a mythology. So parang mga Diyos-Diyosan lang talaga. So focus on academics and literature rather than faith. So ayun yung mga paniniwala ng mga atheists. Pero nung turning point ni Lewis, no, may kita natin na through deep conversation sa pamamagitan ng kaibigan niya and personal reflection, nagsimula siya na magkaroon ng realization into something na hindi niya kailanman may iwasan or may ignore. Una yung existence of moral truth. Pangalawa yung reality of longing for something beyond this world. So sobrang curiosity niya, dun lumalabas na meron pa talagang Diyos. Meron pa talagang creator behind these creations. And the possibility that Christianity might actually be true. So he came to a decision personally and accepted the truth of God's love and personally. Maaring tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi lang tayo basta rin tatanggap ng pagmamahal ng Panginoon. Maaring merong ginagamit din yung Panginoon sa atin or maaring tayo mismo yung maging daluyan din ng pagmamahal ng Panginoon para sa iba. How can we share our love sa ibang tao? Kung naramdaman natin at natanggap na talaga natin yung pagmamahal ng Panginoon, dapat binabahagi natin to sa iba. So dahil ayun yung gusto ng Panginoon, lahat tayo makasama niya sa heaven. Pero hindi lahat, in reality, hindi lahat, di ba, tatanggap. Pero dahil tayo ay part at anak ng Diyos, meron tayong responsibility na mahalin din yung taong mga nasa paligid natin. Paano natin hindi mamahalin yung tao, di ba? In the first place, tayo na mismo yung naka-experience ng pagmamahal ng Panginoon. Para saan po ba na ipadala ng Panginoong Diyos yung anak niya? Kung paulit-ulit lang din tayong magsasakitan, mamumuhay sa kasalanan. Actually, mahirap, di ba? Maring di maintindihan ng iba bakit kailangan pa mamatay ni Kristo. Di ba? Kasi ibig sabihin, yung mga tao na yun, yung mga kina-question yung ganun, walang mga purpose sa buhay. So bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat alam din natin yung purpose natin sa buhay.
Doon pa lang sa love ng Panginoon, dapat binabahagi din natin sa iba. God's love is something to personally receive through faith in Jesus Christ. Have I truly received the love that God has already given me? Talaga bang tinanggap ko na yung Panginoon sa puso ko? Hindi lang dito. Alam ko siya yung creator kasi hindi naman kaya ng tao eh. Baka ganun lang yung knowledge natin o yung wisdom natin. Pero iba kasi yung conviction sa puso natin eh, na merong nagmamahal sa atin. Na hindi lang siya head, kundi merong kasamang heart. Madaling maniwala eh, na si Steve Jobs yung gumawa ng iPhone, di ba? Na yung mga gantong kilalang gumawa ng mga bagay, sila yung gumawa nito. Ganon din sa Panginoon, madaling sabihin na siya yung gumawa sa atin kasi di naman talaga tayo kayang gawin eh. Or baka sabihin lang natin, galing ako sa nanay ko eh. Kaninong anak ka? Anak ako ni ganito, ganyan. Diba? So, talagang you must accept and receive the love that God has already given us. Pangatlo, to have a life transformed by God's love, we must abide in Christ. So sabi sa verses 17 to 21, kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ito. Hindi hatulan yung mga nananalig sa anak, pero hinatulan na yung mga hindi nananalig. Kasi hindi sila nananalig sa kaisa-isang Son of God. Ganito ang hatol, dumating sa mundo ang ilaw, pero mas mahal na mga tao ang dilim kaysa sa liwanag. Kasi masama ang mga ginagawa nila. Yung mga gumagawa na masama, galit sila sa ilaw at hindi sila lumalapit dito. Kasi ayaw nilang ipakita ang mga masasamang gawa nila. Pero yung mga gumagawa ng tama, lumalapit sa ilaw para makita sa liwanag ng ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. So we must abide in Christ. Lumakad tayo sa liwanag na sinasabi ng Panginoon sa atin. So imagine in a room with curtains closed. Yung kwarto mo saradong-sarado, balot na balot ng kortina, sarado lahat ng mga bintana, yung pinto, ikaw lang mag-isa. And you stay there. Ikaw lang talaga mag-isa. Kumbaga, ito yung comfort zone mo, comfort zone natin. Sarap naman talaga no? Kapag sa comfort zone, parang ayaw mo na talaga umalis. Ibig sabihin, walang paglago. It might be our comfort zone kasi tayo lang mag-isa, walang maghuhusga sa atin, walang magsasabi sa atin, walang magdidikta sa atin. Pero habang tayo ay nanatili sa kwarto na yon, na punong-puno at balot na balot ng mga kortina, sarado, lahat, sabihin natin, okay lang tayo pero walang sunlight, wala ni anumang ilaw. But when we finally open the curtains, doon na papasok yung ilaw. Isilip na yung ilaw. And the room is revealed. Nakita na yung totoong laman, yung totoong kalat, yung dumi, mess. Everything becomes visible nung binuksan na yung kortina sa isang kwarto. Maring ganun din tayo. Or nananatili tayo dun sa kadiliman. Ano ba yung mga kadiliman na yung mga kasalanan natin? Nananatili tayo sa mga bagay na or sa mga buhay natin na ginagawa natin even before. Maring leader na rin tayo. Maring pastor na rin tayo. Maring mga elder na rin tayo. Part tayo ng ministry pero namumuhay pa rin tayo sa mga ganun bagay. Ano pa yung mga bagay na nagiging dahilan bakit di tayo makaalis sa ganun? Tingin nyo kaya bakit di tayo makaalis sa mga sinful habits natin? Sa tingin nyo bakit kaya di tayo makaalis sa mga sinful habits natin? Kasi ayaw natin lumabas. Ayaw natin buksan
yung mga nakasarado. Ano ba yung mga nakasarado? Ito. Ito, lagi nakasarado eh. Ayaw natin buksan eh. Buti pa yung ipis nyo sa bahay, binabasa to. Pero ikaw, di mo binabasa. Bagong-bago yung Bible mo, binilang ka na, lahat na ng translation, may commentary pa. Lahat na. Meron na nga sa cellphone eh. Pero hindi natin mabuksan. Diba? Kahit sa cellphone eh, merong danger dun, diba? Pag binuksan natin yung Bible app natin sa cellphone, after nun, Instagram. Diba? Puro kalokohan. Puro memes. Para makalis tayo sa dilim na yon, kailangan, buksan din natin yung mga nakasara. Lumabas din tayo. Magkaroon tayo ng, makipag-usap din tayo sa iba. Makipag-fellowship din naman tayo. Hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng ako lang. Hindi pwedeng si pastor lang. Kasi hindi lalago. Walang paglago kapag di natin binubuksan yung Bible. Ganon din yung gustong sabihin ni Jesus sa atin. Baliwala lahat. Status, kayamanan, kaalaman natin. Kung namumuhay tayo sa kadiliman. Or pwedeng nagbabasa naman. Pwedeng ganun, no? Pwedeng nagbabasa naman, pero may part pa rin na palihim o nagtatago ng kasalanan. Anak na tayo ng Diyos eh. Sinabi na nga dun, di ba, ilang beses sinabi ni Jesus, you must be born again. In spirit, di ba? And in truth. So, ibig sabihin, paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon na hindi lang tayo mabubuhay muli physically, kailangan mabuhay din tayo spiritually. And yung nabanggit doon na sa verse 7, huwag kang magtaka sa sinabi kong sa verse 8, sorry. Nararamdaman ang hangin at umiihip ito kung saan ito gusto. Maaring maririnig mo yon pero hindi mo alam kung saan yun galing at kung saan pupunta. Ganon din ang mga pinanganak sa Espiritu. Kinumpara ni Jesus yung Holy Spirit sa hangin. Ibig sabihin, di natin control yung daloy, kung saan ba siya tatama, saan siya magpapatuloy. Di natin control yung lakas. Pero mararamdaman natin yung presensya ng hangin. Ganon din yung Holy Spirit. Di natin alam kung saan tayo dadalhin na to. Pero alam natin, ramdam natin yung presensya niya. Maramdaman natin yun kung ginagawa pa lang natin na una, is nagbabasa tayo. Ino-open natin to. Hindi naman bubukas yung electric fan kung hindi mo pipindutin. Hindi naman lalabas yung hangin kung hindi mo bubuksan. Hindi magkakaroon ng liwanag kung mananatili ka lang sa isang lugar na hindi naman talaga nilagay, hindi ka naman talaga doon nilagay na Panginoon. A life transformed by God's love. Lagi nating tatatandaan. Mahal tayo na Panginoon. Pero hindi lang siya natapos na doon na mahal tayo na Panginoon. Mahal naman ako ng Panginoon eh. Napatawad na ako sa mga kasalanan ko. So parang okay na. Gagawin ko na lang ulit yung mga sinful habits ko or magkakaroon ako ng mga, di ba? Well, tao tayo, meron tayong sinful nature. Baka lang after nito, di ba, paglabas natin, meron ng temptation eh. Meron ng mga kasalanan. Mahirap, no? Pero ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon eh. Ito rin yung purpose kung bakit kailangan natin magbasa palagi. Kailangan magbasa, kailangan ma-remind ng salita ng Panginoon. Para hindi tayo hatakin nung kadiliman. And ito pa, bilang isang tao or kaibigan, di ba? Taong may mga kaibigan. Paano ba tayo nagiging magandang impluwensya sa mga kaibigan natin? Lalo na sa mga unbeliever. Sa mga kaklase natin or workmates natin na hindi pa believer of Christ. Na dadala ba natin sila sa liwanag na kung saan tayo ngayon? Or baka tayo yung natatangay nila? Bakit tayo natatangay? Bakit kaya? Kasi mahina tayo spiritually.
Puro lang kabisado natin yung Bible pero mahina tayo spiritually. Yung puso natin mahina. Konting problema lang. Lugmok na. Konting ganto lang. Wala na. Hatak na. Tumba na. So kagaya nung kahapon, merong BBS sa Bacoor. Merong ginamit na illustration si Pastor Yan, yung bato. So pinapitik niya sa mga bata. Merong bato, malaking bato, tapos mga maliliit na bote. So pinapitik niya muna sa mga bata yung malaki. Siyempre, ibig sabihin, hindi niya nausog kasi malaki, mabigat. So nung pinitik naman nung mga bata, yung mga bote na malakas, tumilapon, lumipad. So ganun din tayo, no, yung faith natin, parang tulad nung illustration na yon. Kapag ba pinitik tayo ng mga tao na, uy, sama ka naman sa amin, uy, ganito naman tayo, minsan lang naman eh. Matatangay ka rin ba kapag pinitik ka nila? Or ikaw yung bato na mananatili, na matigas? Paano ka ba maging isang lingkod na Panginoon? Or simply bilang isang kaibigan sa mga tao? Ikaw ba yung naglilid sa kanila? Ikaw ba yung, or ikaw yung mahatak sa kanila? Diba? And ako, meron din akong mga kaibigan, lalo na yung sa mga unbeliever. And sobrang grateful din ako sa kanila kasi kahit na hindi sila believer, nirerespeto nila yung boundaries namin. Alam niya na ganito ako, nasa church ako. Hindi nila ako ini-influence ng mga makamundong bagay. So ganoon din tayo, no? Dapat tayo nangunguna, tayo yung nagbibigay ng ilaw sa mga taong hindi pa naabutan ng liwanag. For our application, sabi nito, abiding in Christ means we are not rejecting the light. We allow truth to be exposed to allow us to be transformed. Am I truly abiding in Christ? Or am I still living in darkness? Church, yung iba sa atin, sobrang tagal na nandito. Sana naman tayo din yung mga maging magandang halimbawa sa mga younger generations. Diba? Dali kasing, diba? Dali ipakita lahat nung meron tayo outside. Pero mahirap ipakita yung kalooban natin. For our conclusion, from the personal encounter of Nicodemus with Christ, we clearly see that a life is truly transformed by God's love through acknowledgement of our need for transformation. Para magkaroon tayo ng transformation, dapat ina-acknowledge natin na kailangan natin ng pagbabago. Na hindi natin kaya mabuhay or magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil hindi natin kayang iligtas yung mga sarili natin. Kaya nga merong in-offer, ibig sabihin, we are not capable of saving ourselves. Pangalawa, through acknowledgement of our need for transformation. Pangalawa, truly accepting the love that gives new life. And truly abiding in Him by walking in the light, a life that is nowhere to be found in darkness, but now lives in truth. Namumuhay ba tayo ngayon sa mga bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon? Bilang lingkod ng mga Panginoon, tayo inaasahan dahil tayo nandito eh. Yun pa lang na matagal na tayo dito. So, ibig sabihin, di ba? Lumalago na dapat. Yung puno kapag matagal na, ibig sabihin, meron siyang pinanggalingan. Galing siya sa buto na nagkaroon ng ugat, nagkaroon ng sanga, nagkaroon ng bunga. Ganun din dapat tayo, mga lingkod ng Panginoon. Hindi rin tayo lalago kung palipat-lipat tayo ng paso.
walang lumalago kapag palipat-lipat ng paso. Dapat nasa isang soil lang tayo. Ano bang soil tayo? Sa mais ba tayong lupa? A life transformed by God's love is a continuous journey from recognition of need to receiving God's love and remaining in His light. Para sa ating reflection, do I truly know God or do I only know about Him? Kabisado ko lang ba yung doctrine of Christology o yung Bible? Or talagang kilala ko siya personally? Pangalawa, how often do I personally spend time talking with God? And pangatlo, am I walking in the light or am I still living in darkness? Kapatid, mga kapatid, church, DCM, ang isang mataas na puno, di ba kitang-kita yan? So, ibig sabihin, yung mga younger soils o yung mga younger na puno, sabihin, nakatingala sila dun sa mataas. So, ganun din tayo bilang mga leader. Tayo tinitingala ng mga tao. Tayo tinitignan ng mga younger generation. Talaga bang may paglago? Or baka nakatayo lang yung sanga pero walang mga dahon, walang mga bunga. So, sana tayo ganun maging kagaya ng puno na punong-puno at sagana sa bunga. Amen ba? Sige, may invite everyone to please stand para sa ating pangwakas na panalangin for this morning. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe sa umaga nito na tunay na nangusap ko po sa amin. Panginoon, alam po namin na maaaring kami ay marami pang kakulangan sa aming mga buhay. Lalong-lalo na Panginoon, hindi po namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Siguro Panginoon, kung wala po ang inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, siguro baka hindi po kami nagkita-kita ngayon. Siguro baka hindi po kami nagkakatipon-tipon ngayon para marinig yung mensahe nyo. Pero dahil po sa pagmamahal ninyo sa amin, sa bawat isa sa amin, hindi nyo po hinayaan na mapahamak kami. Kundi binigyan nyo po kami ng grasya, binigyan nyo po kami ng pagkakataon, pribilehiyo na mapaglingkuran ka namin, Panginoon. Lord, maaaring namumuhay pa rin kami sa mga kasalanan namin. Kapag wala nang nakakitang iba. Alam po namin, Lord, na alam ninyo kung ano yung mga ginagawa namin kapag kami na lang. Nawa, Panginoon, yung pagmamahal na yon na binuhos nyo sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo, na siyang pumarito, naglingkod, namatay at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan, ay ma-remind kami na ang buhay namin ay mayroong kahalagahan. Mayroong purpose. Mahalaga sa inyo, Panginoon. Nawa sa pamumuhay din namin, Panginoon, makita din namin yung kahalagahan ng buhay na mayroon kami ngayon. Yung pagmamahal na tinatamasa namin sa inyo, Panginoon. Alam po namin, Lord, na sa lahat ng panahon na kami ay hinubog ninyo, kayo po ay kasama namin. Nawa, Panginoon, hanggang ngayon, patuloy nyo pa rin kaming hubogin. Patuloy nyo pa rin kaming baguhin sa mga ginagawa namin. Baguhin niyo po yung puso namin. Magkaroon kami ng tunay at totoong puso na naglilingkod sa inyo kahit na walang nakakitang iba, Panginoon. Tunay na namumuhay kami ng tapat kahit na walang nakakitang iba. Namumuhay kami na
hindi lang basta namin binabasa na napapakinggan ang mga mensahe mo, kundi ina-apply din namin sa mga buhay namin. Salamat Panginoon dahil ikaw ang tumulong sa amin para maunawaan namin yung mga salita mo. Nawa Panginoon, makita namin sa bawat araw yung kahalagahan ng pagbubukas ng Biblia, ng iyong salita, ng pagkaroon ng communication, conversation sa inyo. Na kagaya ni Nicodemus, na nagkaroon siya ng tunay na encounter and realization na lahat pala ng mayroon kami Panginoon ay baliwala. Kung kilala ka lang namin sa aming mga isip. Baliwala lahat Panginoon kung wala kami relasyon sa inyo at naiintindihan po namin yun Panginoon. Salamat Panginoon sa pagkakataon na to na ikaw pong nagbigay ng mensahe Panginoon sa mga lingkod mo. Thank you for the life. Thank you for the love, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesucristo, na siyang dumanak ng mga dugo. Naghirap para lang mabayaran yung mga kasalanan namin. Bless this day, O God. Salamat po sa inyong mensahe. Nawa ay makapag-reflect kami sa mga bagay na sinabi ninyo sa amin. At may apply namin sa pang-araw-araw na pamumuhay namin. O Diyos, dakilain ka sa lahat. Salamat, Panginoon. Lahat ng kapurihan ay deserve niyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming samot. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.